Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang babul hatti alal kusyu fi salah. Yung kusyu natin sa ating pagdarasal nung nakaraan ay ipinaliwanag natin kung kaano kahalaga ang kusyu sa ating sala at ano ang kahulugan nito nung nakaraan. So sa araw na ito ay dadako tayo sa mga hadith ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lubusan nating maintindihan ang kahalagaan ng khusyu sa ating sala. Hadith 187. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalli ar-rajulu mukhtasira muttafaqun alaihi wa labdu lil muslim wa ma'nahu ay yaj'ala yadahu ala qasiratihi. Wa fil Bukhari rahimahullah ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna dhalika fi'lul yahudi fi salatihim. Isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilagay ang mga kamay sa ating bewang habang nagsasala. Ito ay Bukhari Muslim, authentic na hadith. Sa salita ni Imam Muslim rahimahullah, ibig sabihin ilinalagay ang isang kamay sa kanyang bewang. At ang paglagay ng kamay sa bewang habang nagsasala, from Bukhari rahimahullah, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ito ay gawain ng mga Hudyo. There are two ways na ilagay ang kamay sa bewang. Alam natin ang mga Muslim nakalagay sa dibdib. Yan. Yung mga Hudyo, ginaganyan nila. So meaning nakaganyan, pero nakalagay sa bewang. Yung isa nakaganyan, habang nagsasala. So either nakaganyan, nakalagay sa bewang ang palad, or either nakaganyan. Parang walang pinagkaiba sa Shia yan eh. Yung Shia hindi nga nakahawak sa bewang pero nakalaglag lang ang kanyang kamay. So sa hadith na ito, ipinagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang salang nakalagay ang kamay sa bewang. Sapagkat alam natin sa Islam, ipinagbilin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magsala kayo kung paano nyo ako nakitang nagsasala. Pray as you see me pray. Meaning, pag sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pray as you see me pray, magsala kayo kung paano nyo ako nakita, step by step, sinusunod mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala said, in Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Meaning, nasa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang halimbawa para sundin. And we know, in Islam religion, hindi ka pwedeng gumawa ng pagsamba na hindi ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na ito ay gaano pa kaganda.
Kahit sabihin mong gawin mo 10 raka ang duhur, ay napakaganda nun. Sala yun eh. Hindi ba? Habang dumadami, sasabihin mo, habang dumadaming raka, sala to, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala to, hindi mo pwedeng gawin 10. Bakit? 4 lang ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyan ang Islam. Hindi ka po pwedeng mag-ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially pinagbabawal niya. Hindi naman ito approving sa ating Sharia, hindi natin pwedeng gawin. Kaya ang pagsasala, step by step nating sinusunod ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if we follow our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung susundin natin ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakamit natin ang perpektong kusyo. Of course, sinunod mo lahat kung paano siya nagsala, makakamit mo ang perpektong kusyo. Lalo na naiintindihan mo yung sinasabi mo, nauunawaan mo. Tapos nauunawaan mo pa ang kaibuturan ng kapaliwanagan nito. Aba, talaga namang masusunod mo ang sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, kung hindi natin sinusunod ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi natin makakamit ang perpektong kusyo o tamang kusyo. There is a possibility ang kusyo natin ay hindi perpekto o baka tuluyang mawala. Tulad ng salang ito. Inalagay yung kamay sa bewang, either ganyan, either nakaganyan, ito'y gawain ng mga Hudyo. Malayo sa kusyo to. Bakit? Abay, gawain ito lang mapagbataas eh. Nakakita ka nagsasalang nakaganyan? O, di ba? Walang kusyo. Anong kusyo dyan? Kahambugan at kayabagan ng tayong yan eh. That's why pinagbabawal yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil ang formang yan ay formang may kahambugan at hindi pagpapakumbaba o kataimtiman at walang makikita pagsuko sa pagtindig na yaan, kundi kayabangan at kahambugan. That's why pinabawal yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay gawain ng mga Hudyo. Hindi natin pwedeng gayahin din ang mga hindi mananampalataya, maraming hindi pwedeng gayahin, even ng mga Muslim. Sa ating pananampalataya, may boundary na kung saan ay hindi mo pwedeng gayahin ang mga hindi mananampalataya, ang mga bagong Muslim, ang mga gumagawa ng bidaa na mga Muslim. Hindi mo pwedeng gayahin yan. May mga rulings ang panggagaya kung kailan allowable, kahit hindi mananampalataya, kung ito ay may benepisyo, na ito ay approving ng ating Sharia, no problem. But if there is no approving in our Sharia and against, labag ito sa ating Sharia, hindi natin pwedeng ginagaya ang gawaing jahiliya o kamang mga lalo na gawaing hindi mananampalataya, katulad ng pagsasala na ito. Hindi natin pwedeng gawin ito. Even sabihin na ng mga scholar, lahat ng klaseng uri ng posisyon ng sala, ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, either ang kanyang kamay na isa nakalaglag, ang isa nakalagay sa dibdib, ang dalawa nakalagay sa dibdib, minsan nakalaglag dahil sa digmaan, may mga sugat sila. Pero never na ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nakaganyan siya. Di ba? Sabi nila lahat ng posisyon nagawa niya, pero itong ganito, never niyang ginawa. Bakit? Pinagbabawal niya nga ito, tapos gagawin niya ito. Di ba? Di ba? Kaya ito ay hindi pwedeng gawin. Bagamat ang tamang posisyon ng mga kamay ay may ikhtilaf tayo sa ating pananampalatayang Islam, either na ilagay sa pusod. Nakikita niyo mga nagsasala nakalagay sa pusod, makikita mo may kataimtiman ng posisyon na yan. But ang pinaka-majority nakalagay sa dibdib, either sa dibdib or sa baba ng dibdib. Meaning yung dibdib pa rin. Sa taas ng konting dibdib o sentro ng dibdib o sa ibaba ng dibdib, okay yan. That is the majority. Kesa doon sa nakalagay sa kanyang pusod. So, bagamat may ikhtilaf, dalawa lang ang ipinakita nilang posisyon. Except lang kung necessity, yan nga, may digmaan, hindi maitaas ang kamay mo, okay lang na hindi maitaas ang kamay dahil mayroong kang exemption or kadahilanan. So, in this situation, ang gawaing paglalagay ng kamay sa bewang ay walang kusyo sa posisyong ito.
Even na yaong nakikita natin na nakalaglag ang kanyang kamay nang walang kadahilanan, walang sapat, nakatayo at nakalaglag lang ng kamay, nakikita mo sila pag pinanood mo, talagang manggigigil ka. Yung posisyon nila, talagang hindi pang kusyo yung posisyon nila eh. Parang walang dating. Walang dating, matikas ang dating nila. Parang dating nila ay walang kataimtiman, kundi ito ay tayo na kung saan ay may kahambugan. Hindi rin yung ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba, except na lang kung hindi nila maitaas ang kanilang kamay because may mga sugat ang kanilang mga kamay. Pero never nilang ginagawa yung kapag may walang dahilan. Dahil ang posisyong din yun ay walang kakusyo-kusyo. Kita nyo? Nakikita nyo yung lecture kung gaano kalaga ang kusyo, even na ang mga aksyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ko, kung susundin mo step by step, makakamit mo ang perpektong kusyo ng sala. Dahil itinuro niya ang mga posisyon sa sala para makamit natin ang perpektong kusyo. Ito'y nagpapakita ng kawalang pagmamataas, kundi ito ay pagpapakumbaba, tanda ng pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga posisyon na yan. At ang mga posisyon yan ay nagpapakita ng kataimtiman sa iyong pagdarasal sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, gaya lang sabi ko, kung gusto nating makamit ang perpektong kusyo, sundin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong susunod sa ipinagbabawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why yung pag nagtatakbir tayo, marami kayo nakikita na nagtatakbir yung opening takbir lang, Allahu Akbar. Then after that, hindi nyo na makikita ang pagtataas. Part ng kusyo ang nagtataas ka ng kamay. Napipil mo sa dibdib mo, sa every time na pagtaas mo ng kaway, ang pagluwalhati, pagdakilam sa Allah subhanahu wa ta'ala, at para bang ikaw ay sumusuko talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay gawain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa opening takbir, yuko, tatayo, tinataas niya. Pero pag hindi mo sinusunod dyan, tandi siyang iniiwan mo, may epekto dito ang sunna eh. Bakit? Pinapatay mo ang sunna ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil hindi mo ginagawa. Pangalawa, hindi mo nasusunod yung paano talaga siya nagsasala. Meaning, naleles ang yung kusyo kapag kaganito. That's why, kailangan kung paano talaga nagsasala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sundin natin, pag-aralan natin kung paano ang tamang sala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ginagawa din ng mga sahaba. Okay? Kung minsan may makikita man kayong ikhtilaf, bagamat ito ay ginawa din ng mga sahaba na hindi naman ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, but they say approving, that is a consider also sunnah. Like for example, ang mga sahaba, binabanggit nila ng malakas ang Bismillahirrahmanirrahim, tapos bago sila mag-Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam never niyang ginawa yon, pero binibigkas niyang tahimik. Abu Bakar and Umar radiyallahu anhuma, according to Aisha radiyallahu ta'ala anha, Imam Muslim rahimahullah, hindi binibigkas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim sa Al-Fatiha, but this is a part of Al-Fatiha. But there are so many Muslim na mga sahaba na nire-recite nila itong aloud. So if this is a approving from our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there is no problem. Pero kung ito ay hindi niya ina-approvean at binabawal niya, never na dapat nating gawin ito sapagkat ito ay hindi pagsunod sa kanya at ito ay pagpapakita ng pagmamataas at ito ay paglayo sa gawaing kusyo sa ating mga sala. Okay? Alhamdulillah. Now we will go to another hadith. Hadith 188. Wan Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-asya' fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba. Muttafaqun alayh. Sinabi ni Anas radhiyallahu anhu na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi kapag ang hapunan, okay? Hapunan ay nakaahid na, meaning maghrib. Na maghrib ang nabanggit dito, pagkain, dinner, hapunan, ay nakaahin na, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumain muna kayo bago kayo magsala ng maghrib. Ha?
Kumain muna, nakaahin na. Yun ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang pagkain ay nakaahin na, magsimula muna kayong kumain bago kayo magsala ng Maghrib. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga Muslim na nagtuturo, ang ganda mag-aaral talaga ng piki. Makikita mo talaga ang may daplis, may mali, at saka walang mali, at malinaw, at ligtas sa gawaing pagsamba. Anila, kapag kayo ay mag-break halimbawa ng fasting, o yan, Maghrib, nakaahin ng pagkain, nakaahin na, sabi nila, huwag kayo munang kumain ng marami. Konti muna. Tapos iwanan nyo muna yung pagkain, magsala muna. Dahil hindi daw ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay kumain ng marami sa Maghrib tapos bago magsala, kundi konti lang, datili sa tubig, tapos sala na. Dapat pag kumain ka, nakain ng pagkain, nagadan sila, kumain ka konti, tapos iwanan pagkain, sala muna. But this is wrong. Hindi tama itong katwiran. Dahil dito sa hadith na ito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang pagkain ay nakaahin, kumain muna kayo bago magsala. Wala siyang sinabing sumubo muna kayong konti, pagkatapos kayo ay magsala muna, balikan nyo na lang ang pagkain. Wala. Bakit? Gaano ba kahalaga ang kumain ka muna dito? Dahil ang purpose nito kung bakit ka pinakakain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil kapag ikaw ay nagsala na gutom, masisira ang kusyo mo. Kita mo? Masisira ang kusyo mo. Ngayon sasabihin mo, kakain ka ng konti, iwanan mo na magsulat tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, abay sira din ang kusyo mo. Bakit? Nakita mong nakaahin yun, gutom ka, tapos magsasala ka, hindi po pwede. Sabi ng ibang mga scholar, kapag nagsala ka, na nakakain ng pagkain at gutom ka at nagsala ka, hindi tanggap ang sala mo. Kita mo? Hindi raw tanggap ang sala mo. Bakit? Because there is a possibility walang saysay ang magiging sala mo dahil ang kusyo mo wala. Dahil puro sa pagkain lang, nakatuon ang iyong isip at puso. That's why, anila, kumain muna kayo hanggang masatisfy kahit lumipas na ang Maghrib, kahit mag-isya pa. Kumain kayo. Dahil mas mahalaga ang kusyo sa oras ng sala. Tandaan nyo yan. Ngayon siguro narinig yan, Mahalaga ang kusyo kesa sa oras ng sala. Exemption ito Exemption ito. Halimbawa, ang asawa nating lalaki, may asawa mga babae, lalaki, dumating sa trabaho, konti na lang ang oras, isya na. Gutom siya, nagpaahin siya ng pagkain. Ngayon umabot ang isya. Bibig bang sabihin, bago umabot ang isya, gutom siya, kumakain, iiwanan niya para hindi maabutan ng isya? Hindi! Kahit umabot ang isya, kumain siya. Dahil higit na mahalaga ang kusyo kaysa sa oras ng sala. Dahil kapag nagsala ka at gutom ka, sisirain mo ang iyong kusyo. Sa ganito, masisira ang iyong sala, maaaring hindi ma-perfect, maaaring walang kaperpektuan, maaaring may depekto, o maaaring mapunta pa sa wala. In this situation, hindi itinatagubilin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kayo'y magsala kung kayo'y gutom at nakaahin ng pagkain, kumain muna kayo. Even na, sabi ng mga scholar, hindi ka gutom. Kapag ang pagkain ay inihagin, kumain ka kung gusto mong kumain. Kahit hindi ka gutom. Now, kung hindi ka naman masisira sa kusyo dahil busog ka kahit ang pagkain nakaahin, no problem. Ang usapan dito, kung maisisira ang kusyo mo dahil gutom ka. Kita mo, much better, sabi pa nila, kahit hindi ka gutom, nakain ng pagkain, ninahin nila, much better, kung gusto mong sumubo ka. Kahit alam mong hindi masisira ang kusyo mo kung magsasala ka. So that's why hindi tamang katwiran na kumain ka ng konti abang nakaahin ang pagkain at saka mo iwanan, magsala muna, then balikan na lang. Hindi tamang posisyon yan. Dahil ang pinag-uusapan dito, kusyo. Mahalaga ang kusyo sa oras ng sala. Kahit na malipasan pa ng oras ng sala, pumasok ang isya, dahil kumakain kayong Maghrib, no problem. Dahil you are exemption, dahil pinapahintulot ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kailangan masatisfy ka, para pag nagsala ka, ang kusyo mo ay hindi maaapektuhan ng anumang bagay na gutom. But ang usapan dito, kailangan nakaahin. Baka naman hindi pa nakaahin.
Kapag hindi pa nakaahin, kahit gutom ka, wala kang nakikita, magsala muna kayo. Magsala muna kayo. Bakit? Hindi naman maaapektuhan ng kusyo mo kung wala kang nakikitang pagkain. Wala ka naman nakikita eh. Diba? So hindi yan maaapektuhan. Ang usapan dito, yung nakaahin na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung hindi nakaahin, kahit alam mo may pagkain, oras ng sala, magsala muna kayo. Okay? Ngayon, tanong, bakit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mag-break siya, datilis lang, at saka tubig, tapos magsasala, hindi mo na nagpapakabusog kapag mag-rib. Bakit? Nakaahin ba yung pagkain pag ginagawa yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wala naman nakaahin na pagkain pag ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yun. Alam nila Aisha radhiyallahu anha, kapag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mag-break, datilis, 3 datilis at tubig, yun lang ang dinadala sa kanya. At kapag kinain niya, tuminom siya, magsasala na siya. Wala naman nakaahin sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng mga pagkain. That's why, kung ang Muslim ay inahinan ng konti, nag-aahin ng konti, okay? Magmatamis muna kayo bago mag-break. Bago magsala, magmatamis muna kayo, pakwan, ganito, etc. Konti lang, bitin ka pa, wala na. Magsala muna tayo, bakit? Masisira bang kusyo mo? Wala nang pagkain? Hindi na, wala ka nagkakainin, wala nang makakasira sa'yo, dahil konti lang ang nakaahin. So after that, nagsala kayo, pagkatapos magsala, mayroon pa palang pagkain. So hindi mo alam yon. Hindi nakaahin yon, hindi situation, hindi maaapektuhan ang ating sala. Kapag tayo walang nakikitang pagkain, kahit na alam natin na mag-aahin silang kakain tayo, ngunit hanggat walang nakaahin, hindi makakaapekto yan sa ating sala o sa ating kusyo. Ganyan kainam ang mag-aral. Nalalaman natin kung ano ang nasa tamang posisyon at nasa may daplis na posisyon o maling posisyon. Nawawala ang ating pag-aalinlangan sa ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nananatili tayong may magandang kusyo sa ating mga pagsasala kapag alam natin ang mga tamang paraan, tamang way kung paano ang tamang ibada at maling ibada sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. So that is the meaning ng hadith na ito. Kapag ang pagkain nakaahin, kumain. Meaning hanggat hindi ka satisfied at lumating lang oras ng isang sala, kumain ka. Mahalaga ang oras, ang kusyo kaysa sa oras ng sala. Ngunit kung hindi nakaain oras ng sala, magsala muna kayo. Wala naman nakaahin. Hindi makakasira yan ng kusyo natin. Alhamdulillah. So now, hadith number 189. Nakikita niyo yung kahalaga ng kusyo, Wan Abidar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi salati fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu wa rawahul kamsa bisinadin sahih wasada Ahmad wahidatan awda' wa fi sahihin wa fi sahihi an Mu'aykib. Wa fi sahihi Mu'aykib nahuhu bigayri ta'lil. Sa hadith na ito, 189, isinalaysay ni Abu Dar radhiyallahu an, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa ay nagsasala sa inyo, huwag niyong tanggalin ang mga pebbles. Meaning promise space. Kahit dumikit o nasa harapan mo ng pinagtatirapaan. Dumikit. Mga maliliit na halimbawa buhangin. O sa harapan ng pinagsasalan mo, huwag mong tanggalin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ay, nalalaman natin itong mga hadith na ito. Pag binasa mo lang ito, hindi mo maiintindihan ito. Alam mong kahulugan, pero hindi mo maintindihan ito. Pero pag pinapaliwanag nilang ganito, Allahu Akbar, nagiging malinaw sa iyo ang mga hadith. Huwag niyong tatanggalin. Nasa mukha mo man, nasa noo mo man, nasa harapan ng pinagtatirapaan mo, huwag mong tatanggalin. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nandoon. Ito ay sahih ayon sa kamsa, ito ay authentic na hadith, at sinabi ni Imam Ahmad, rahimahullah, kung gusto niyong tanggalin, isang beses lang.
Like dito, 1, or sa pinagsasalaan, 1. Huwag dalawa, or iwanan nyo. Sabi ni Imam Ahmad, may kondisyon to. Itong sinabi ni Imam Ahmad, rahimahullah. And this is also sahih from reported of Mu'aykib. But si Mu'aykib, sa kanyang report, sa kanyang ulat, hindi niya binanggit na nandoon ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa kanya ay huwag mo lang tatanggalin. Kung may buhangin ka o sa harapan mo, huwag mong tanggalin. Pero hindi niya sinabing nandoon ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin kung ano ang malakas sa dalawang yun, nandoon bang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala o wala. Aramin natin ang reason. Bakit ba pinagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na alisin mo, huwag mong alisin, ang bagay na halimbawa buhangin sa iyong noo, sa muka, o sa pinagtitrapan mo kapag ikaw ay nagsasala? Bakit ba? Sapagkat ang pag-alis ng mga bagay na ito ay maaapektuhan ng iyong kusyo. O, kita mo ha? Pag tinanggal mo yung buhangin sa harapan mo, tanggalin mo isang beses yun, dalawa, yung kusyo mo mawawala, yung konsentrasyon mo. Masisira. Kaya pabayaan mo, ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag mong pansinin, pabayaan mo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yun ang ibig niya sabihin. Bakit? Tingnan niyo nung siya nagsasala sa Madina. Nung siya nagsasala, walang ulan. Biglang umulan, palmera pa yung bubungan nun. Nagputik. Yung putik na kadikit sa mukha noon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinanggal niya ba? Hindi. Bakit? Nakakapinsala ba yung putik? Najis ba? Hindi. Hindi niya pinansin yun. Pinabayaan niya yun. Tuloy siyang nagsala dahil kapag tinanggal mo yung putik dito, abay masisira ang kusyo mo. Madidistract ka. Kaya kung hindi nakakapinsala, ang nasa mukha mo, sa pinagtitirapaan mo, huwag mong tatanggalin para hindi masira ang iyong kusyo. Yun ang ibig sabihin dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huwag niyong gagalawin, pabayaan niyo, huwag niyong papansinin. Mag-concentrate ka ng malalim sa iyong pagdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Paano kung nakakapinsala? Of course, kung malaking bato, magtitira pa ka ba sa malaking bato? Masasaktan ka, tatanggalin mo. Dahil kapag hindi mo yung tinanggal, lalong masisira ang kusyo mo. Kung ito'y tinanggal mo sa isang beses, ang malaking bato, na kung saan susudyudan mo, paari kang masaktan, hindi sumayad yung ilong mo sa sahig, ang noo lang ang nakasayad, hindi tanggap ito, yung pagpapatirapa mo, in this situation, kung hindi mo tatanggapin ito, lalong mawawasak ang iyong kusyo. Dahil palagi mo na lang iisipin yon, ang mainam ay tanggalin mo dahil nakakapinsala. Ang ibig sabihin, kung ito ay hindi nakakapinsala, nakadikit man sa noo mo, mukha mo, sa patirapaan, wag mo na siyang papansinin para hindi masira ang kusyo mo. Kung makakapinsala, tanggalin mo muna para hindi rin masira ang kusyo mo. Halimbawa, may thumbtacks doon sa tirapaan mo, hindi tatanggalin yon? Kapag hindi mo tinanggal yan, habang nagsasala ka, nagre-recite ka, tinitingnan mo na lang yan. Lilipad yung kusyo mo, mawawala yung kusyo mo because of thumbtacks. Tatanggalin mo kapag ito ay nakakapinsala. Okay. Yun ang dahilan kung bakit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ay ayaw niya nang patanggal ang mga bagay na nakadikit sa mukha o patirapahan natin kung hindi naman nakakapinsala. Ang kondisyong kung hindi nakakapinsala. Kung nakakapinsala, of course tanggalin mo dahil madedestruct ka dito. Masisira ang kusyo mo sa bagay na ito. Kaya ayon kay Mu'aykib, sa kanyang ulat, hindi niya sinabing nandoon ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dahilan aniya ay para hindi ka ma-distract na wag mo ito dapat tanggalin. Hindi dahil sa habag ay nandoon, tatanggalin mo yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tinanggal mo ito, nila. Hindi ganon, aniya. But sa iba, nandoon ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag mong tatanggalin. Dahil pag tinanggal mo, ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala o blessing niya ay tinatanggal mo. Kung gusto mong tanggalin, sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, one time lang. Sikapin mong isang beses lang, pangalawa, wag, dahil ligit na masisira ang kusyo mo kapag paulit-ulit mong tinanggal ito. O kaya naman, sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, pabayaan mo na lang. O kung tatanggalin mo, sabi niya isang beses, o kaya naman ay pabayaan mo na lang, sabi ni Imam Ahmad, rahimahullah. Okay, so naintindihan natin ang hadith, wag lang tanggalin,
kung hindi makakapinsala. Putik man ito, abo man ito, buhangin man ito, hindi ka nasasaktan, hindi naman nadidistract ang sala, hindi nasisira ang kusyo mo, huwag mo nang pansinin. Ngunit kung makakasira ng kusyo, masasaktan ka, tanggalin mo muna. Matsikapin sa isang pagkilos lamang, sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, dahil ang paulit-ulit na pagtanggal ay makakasira din ng ating kusyo ito. So nakikita natin ang kahalagaan ng kusyo, no? Napakahalaga pala talaga ng kusyo sa ating pagsasala. Ha? Napakahalaga pala ng kusyo sa ating pagdarasal. Nakita natin, ha? Napakahalagang tunay. Nito kaya kailangan ay pagsumikapan natin na mapag-aralan natin ang ating mga kusyo ay wag nating sisirain. Mga halimbawa lang itong adit na ito, ha? Meaning kung anong lahat ang makakasira sa kusyo natin kung hindi labag sa Islam, gawin natin. Halimbawa, mainit. Mainit na mainit. Duhur. O i-delay mong sala. Bakit? Masisira ang kusyo mo eh. Eh paano kung malapit na yung asar, brother? O, total, wala ka namang ginagawa. Huwag pabayang lumipas ang asar. Nasa bahay ka lang naman. Mainit. Walang electric fan. Blackout. Napakainit. So in this situation, i-delay mo. Bakit? Mas mahalaga ang kusyo sa oras. Tandaan ninyo. But in this situation, titignan nyo rin ang oras. Hindi naman lahat ng panahon ay pwede kang magpalampas ng oras. Hindi tulad ng kumakain, exemption ka. Kung nakaupo ka lang, sasabihin mo, mainit pa, asar na, ayaw mo pang magsala. Hindi naman ganon. Kakayanin mo na yon. Duhur hanggang asar, dumalapit sa asar, malamig-lamig na yon. So in this situation, magsala ka, idiling mo. So no problem. Dahil napakahalaga na pinangangalagahan natin ang ating kusyo. Kung nakakita ka ng tinik sa harapan ng pinagsusudyudan mo, tatanggalin mo, tinik yun eh. Mapipisala ka, habang nasasala ka, magre-recite ka, baka makalimutan mo pa Suratul Fatiha dahil palagi mo nalang tinitignan yun eh. Ibig sabihin, tanggalin mo one time. Okay, pero kung hindi makakapinsala, pabayahan nyo na lamang yun, ha? Si Ali radhiyallahu an, dumaan siya sa putik. Putik din naman, putik. Okay? Ito ang proof ng putik, hindi najis eh. Kanina Prophet sallallahu alaihi wasallam, papatira pa siya, nagputik yung masjid. Umulan eh. Ngayon si Ali radhiyallahu an, nang siya ay papunta sa masjid, of course, napuputik yung daan doon. So putik-putik din ang kanyang paa. Siya ay nagsala na hindi tinanggal ang putik. Bakit? Hindi naman najis ang putik eh. Tatanggalin niya pa yung putik, tapos putik din yung pupuntaan niya. Ba't tatanggalin niya pa yung putik? O basa din doon sa loob. Hindi tinanggal. Pero hindi niya ito pinansin. Hindi niya tinanggal ang putik sa paa, hindi niya pinansin. Bakit? Hindi naman nakakapinsala yun eh. Ba't kailangan niya pantanggalin ang putik? Hindi naman najis. Kasi kung lilinisin niya yung paa niya, yung putik, pagpasok niya, yung umuulan, yung masjid, may putik din. Nonsense. Wala rin. That's why hindi na tinanggal ni Ali radhiyallahu anhu ang putik at hindi niya ito tinanggal tanda ng hindi najis at para hindi masira ang kanyang kusyo. Dahil hindi naman nakakapinsala ang putik na ito para magkaroon ng depekto o ma-distract ang ating mga kusyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ito ay napakahalaga pala talaga ng kusyo, ha? Okay, hadith 190. I think stop tayo dito, inshallah, pagkatapos nito. Tuloy natin ito sa susunod. Wa Aishata radhiyallahu ta'ala anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salah. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan minas salatil abadi. Wa rawahu al-Bukhari. Walil Tirmidhi wa sahhahahu. Iyyaka wal iltifati fi salati fa innahu halaka. Fa innaka la budda fa fit tatawwu. La budda fa fit tatawwu. Sa hadith na ito, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, tinanong ko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol sa tumitingin sa sala. Di ba may nakikita tayong nagsasala, tingin dito, tingin doon. Dami ko nakikita dito sa masjid na gano'n eh. Why? Because of lack of knowledge in Islam. Sabi ko mahalaga nag-aaral. But there is exemption dito. Tinanong ko ang patungkol sa pagtingin ng isang nagsasala. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang bagay na inagaw ng syaitan ang kanyang sala.
Ito ay isang bagay na inagaw ng syaitan ng kanyang sala. Bukhari yun. Kay Tirmidhi, sabi niya, ito ay authentic na hadith. At mula kay Anas radhiyallahu an, iwasan nyo ang tumingin kung saan-saan abang kayo nagsasala sapagkat ito'y makakasira, makakadistract ng ng inyong kusyo, ang ibig sabihin ni Anas radhiyallahu an. At kung gusto nyo gawin ito, sa voluntary prayer o sunnah, wag sa part. Okay, paliliwanag natin, allowed ba sa sunnah? Hindi ganon. Ang ibig sabihin na, kung gusto nyong gawin tingin dito, tingin doon, nang wala namang sense, sa sunnah. Pero bagamat ganon pa rin, ibig sabihin kung bakit niya lang sinabi to, kasi kung sunnah, mawawalang saysay, hindi matanggap, hindi apektado ang part. Di ba? Hindi apektado ang part. Total, gusto mong ginagawa yan, huwag kang sa part, iwasan mo, sunnah. Kung magawa mo man yan, hindi natanggap sala mo. Dahil sa ginagawa mong yan, hindi apektado ang 5 mong sala. Pero kung gagawin mo sa part, at masira ang isang sala at hindi matanggap, apektado ang 5 mong sala. Hindi pasado ang sala mong 5 beses ang araw. Kaya sabi niya, huwag niyong gawin sa part. Total, habi niyo yan, gawin niyo na lang sa voluntary. Bagamat ito ay hindi rekomenda, hindi pag-uutos. Kung gusto mo lang talagang ginagawa, binigyan kang choice, voluntary. Bakit? Kung hindi man matanggap voluntary mo, wala naman epekto ang obligatory mo. Pero wag na wag mong gagawin sa obligatory dahil kapag hindi natanggap ang obligatory mo because of patingin-tingin kung saan-saan, hindi kumpleto ang iyong sala. May depekto ang 5 beses mong sala. Yun ang ibig sabihin ni Anas radhiyallahu an dito. So dito may mga exemption. If there is a necessity, or tanggap ito sa ating Sharia, bigyan ko kayo sample na pwede tayong tumingin. Ang iba kasi ayaw talagang tumingin eh. Iba naman ayaw tumingin. Ayaw talagang tumingin. Kahit hindi susunod yung leeg, ayaw pa rin. Dahil katwiran nila, dapat nakatingin ka lang daw doon sa sinusudyudan mo. Kaya wag na wag kang titingin kahit saan. Hindi. Ipinagbabawal ito kung walang benefits. Kung may benefits, hindi ito pinagbabawal. Like for example, bakit ka tumitingin sa kanan at kaliwa kapag nagtataslim ka? O bakit? Malinaw yan. Pati ulo mo nakasunod dyan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, ang linaw niyan. Pati ulo mo nawala sa harapan ng kibla. O bakit yun pinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Bakit? Dahil tapos na ang sala. Kita mo? Dahil tapos na ang sala, no problem na humarap ka na sa kanan at kaliwa. Kalang problema makakita ka dyan sa kanan at kaliwa dahil tapos na, wala lang masisirang kusyo. Tapos na yung sala mo eh. Di ba? So in this situation, ito ay ipinapahintulot. Another, voluntary, bakit pinapahintulot ka ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag nakasakay ka, huwag ka nang humarap sa kibla? O di ba? Meaning kapag hindi ka nakaharap sa kibla, alam natin kapag ikaw ay nagsasala, hindi ka nakaharap ng walang dahilan, hindi tanggap ang sala mo. Dahil hindi ka naman nakaharap sa kibla eh. So in this situation ng sunnah, pinapahintulot tayong hindi humarap sa kibla. Pinapahintulot kang hindi tumingin sa kibla. Pinapahintulot kang hindi humarap sa kibla. Pinapahintulot kang hindi tumingin sa kibla. Kung ikaw ay nakasakay, tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But in part, hindi ito ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, umaharap siya sa kibla. So meaning, kung ito'y salungat sa Sharia, hindi natin dapat ginagawa. Kung hindi ito salungat sa Sharia, pwede natin gawin kung may proof tayo at hindi salungat ito sa ating Sharia. Okay? Mayroon ding, kapag ito ay kailangan, ay ginagawa din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero may pagkakataon na hindi mo pwedeng isunod ang ulo mo, matalang. May pagkakataon, pwede rin sumunod ang ulo mo dahil hindi po pwede ang matalang. Kung po pwede ang matalang, wag mo nang isunod, itanggalin sa harapan ng kibla ang iyong ulo dahil yan ay bawal. Nang walang kadahilanan, nakaharap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay tumalikod ng walang kadahilanan, tatalikurin ka na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalikuran mo siya, mababayaan ka na niya, tatalikurin ka rin niya. Kaya sabi ng ibang scholar, wala ka ng sala dahil hindi na yan didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tinalikuran mo siya ng walang kadahilanan. Kaya kapag tumingin ka ng walang dahilan na isama mo ang ulo, dapat matalang, kung necessity lang. Kung hindi necessity, hindi pwedeng tumingin kahit yung itim na matalang natin sa kanan, sa kaliwa o sa taas. Hindi po pwede yan. Meron lamang dapat itong kadahilanan sapagkat makakasira din sa ating kusyo ang pagtingin dito, pagtingin doon. Nakikita yung mga nagsasala? Abang nagsasala siya, may dadaan, titingnan niyang ganyan.
Sa palagay nyo kaya, hindi ba sisirang kusyo nun? Titignan yung dadanda, ang galala ka, tinitignan niya. Nakikisyoso. Habang nagsasala, nakikisyoso. Nakikinig doon sa usapan, tinitignan kung ano pinagkukwentuhan. Sumanala, nasa ng kusyo nun? Kaya ipinagbabawal ang ganitong bagay dahil masisirang kusyo mo kapag ikaw ay nagsasala tingin dito, tingin doon, nang walang sapat na dahilan kung bakit ito pinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Also, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede mong isamang ulo mo kapag necessity. Nung siya ay nagsasala, inutusan niya ang kanyang sahaba na umakyat sa bundok at tignan nila ang sa kabila kung anong sitwasyon. So abang nagsasala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinitignan niya abang umakyat sa bundok. Tinitignan niya, nakasugod ng ulo sa taas eh. Ha? Dahil, bakit niya tinitignan? Dahil baka salakayin siya ng bigla. Siyempre, pag sinalakay siya, makakatulong yung mga Muslim. Makikita nila. Kung hindi mo siya titignan ngayon, ito. Yes, pwede sabihin natin, abang tinitignan mo, pwedeng masira ang kusyo mo. Di ba? Pero kung hindi mo siya titignan, mas malakas masira ang kusyo mo. Bakit? Dahil mag-iisip ka na mag-iisip kung anong nangyayari sa kanya. Kaya, in case of necessity, titignan mo siya kahit na ang kusyo mo ay medyo naaapektuhan, pero hindi maaapektuhan ng malaki. Kaysa sa hindi mo titignan ang iyong sahaba, ang sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung sinalakay na pala siya, at abang nagsasala ka, nakayuko ka, nag-iisip ka ngayon kung anong nangyayari sa kanya, lalong mawawasak ang iyong kusyo. Walang pinag-iba yan sa may bata, sanggol. Nagsala si nanay, may hagdanan. Yung bata, either na nagumagapang o lumalakad. Walang isip. Either na gumagapang pa lang o lumalakad pa lang. Eh biglang nagising tong natutulog na bata. Nasa likod ng nanay. At may hagdanan doon. So in this situation, this is a necessity, hindi mo titignan? Anong mangyayari sa kusyo mo kung hindi mo titignan yan? Sige, halimbawa, kung titignan ko at hindi ko titignan, ano ang malakas makawasak ng kusyo? Kapag tinignan ko ito, pwedeng ma-interrupt ako ng kaunti lang sa aking kusyo. At magiging panatag ako na nakikita kong okay siya. Pero kung hindi ko siya titignan at alam kong gumagapag siya, abay wasak na wasak dyan ang kusyo mo. Bakit? Dahil hindi mo siya alam kung nasaan, kung natadbi na lang gagdanan o mahuhulog na, actually ang iyong kusyo dito matutunaw ng gusto. Ganon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinahintulot niya yung ganon. In case of necessity, kung mas malakas mawasak ang iyong kusyo, kung hindi mo titignan, tignan mo. Dahil kapag hindi mo tinignan, lalo mawawasak ang iyong kusyo. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinitignan niya ang sahaba ang bang umakit sa bundok abang nagsasala, dahil baka salakayin siyang bigla para matulungan ito, masave ito. Pero kung hindi niya nga naman ito titignan, mag-iisip siya ng ano na kayang nangyari sa umakyat na ito, sinalakay na kayang umakyat na ito. Talagang sa sitwasyong ito, mawawasak ng lubusan ang kusyo. Kaya in this situation, mayroon exemption na kailan bawal ang tumingin if there's a need, necessity. Kung hindi kailangan sumama ang ulo, kaya naman huwag isasama ang ulo. Dahil sabi ng ibang scholar, hindi matatanggap ang sala kung hindi naman kailangan isama ang ulo at sinasama mo. Kung kinakailangan isama ang ulo, yes, that is the exemption. Because ginagawa yan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung walang kadahilanan, tumitingin ka kung saan-saan, inaagaw ni Satan ang iyong sala. Dalawang case ito. Unang case nito, kapag ikaw ay tingin ng tingin dito, paano inaagaw ni Satan sala mo? Bubulungan ka ng Satan. Tignan mo yon. Tignan mo yon. Nakita mo yon? Sasamantalahin ka niya, dahil sa tingin ka ng tingin, bubulong niya ngayon kung anong tinitignan mo. Tignan mo, parang pinagkukwentuhan kanila. Sinisiraan ka ng mga yan eh. Yung tinitignan mong yan, yan na yan. Nandun na ngayon ang focus ng konsentrasyon mo. Sa kanila habang nagsasala ka, hindi mo alam ang ginagawa mo. In this situation, dahil sa possibility, ang sala mo'y nawasak, or kaya ikaw ay may 0% or 10% sa iyong sala. Inagaw ni Satan ang iyong sala. Because sa kakatingin mo, nagkaroon siya pagkakataon na siya'y umudyok sa'yo, sisirain niya ngayon ang kusyo mo. Or there's a possibility na inagaw ng Satan ang sala mo, meaning inagaw ng kasamaan. Because Satan meaning also kasamaan. Either na ito'y tao, either na jinn, may mga Satan, either na animals, may mga Satan. Because the meaning also of Satan is masama, evil.
So meaning kapag sinabi din dito sa hadith na inagaw ng syaitan, inagaw ng kasamaan ang iyong sala. Naging masama ang resulta ng iyong sala, inagaw ng kasamaan because naging masama ang resulta ng sala mo because tingin dito, tingin doon. Nawala ang kusyu, nagresulta ito ng napakasama ng bunga ng iyong sala. In this situation, ito ang pangalawang posibilidad na meaning ng hadith na ito na inagaw ng kasamaan ang iyong sala because nawalan ka ng kusyu, konsentrasyon, naloko na, nagkadengwa-dengwa na, ang isip at puso mo kung saan na tumatakbo, lumilipad, ni binibigkas mo, hindi mo na alam kung nasaan ka, ni ang posisyon mo kung nasaan ka, ni ang raka, hindi mo alam kung ilan, wasak na wasak ang iyong sala. Ang resulta, naging masama. Ang resulta, inagaw ng kasamaan. Evil ang iyong sala. Alhamdulillah, so sa mga ipinakita nating hadith mula sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, nagpapakita sa mga hadith na ito kung gaano kahalaga ang kusyu. Kung gaano ito kahalaga na dapat natin ingatan, wag sirain. At kung kinakailangan nating tumingin, of course, tao lang, napakahina, pwedeng mag-interrupt ng konti ang kusyu. But because of necessity, gawin mo. But kung hindi mo gagawin, higit na masisira ng malaki ang kusyo, gawin mong tumingin kaysa hindi mo gagawing tumingin. Ganon kahalaga ang kusyo sa ating mga sala. So inshallah, ipagpapatuloy natin ang ibang hadith sa susunod, ang mga hadith pang natitira at matatapos na ito sa susunod, inshallah, mga hadith dito sa kusyo, inshallah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.